Amen? Amen. So lahat po tayo ay pumikit, manalangin. Panginoon, dakila, Diyos na mahabagin, mapagmahal sa amin at palagi po kaming pinapatawad, iniintindi at kailanman hindi po sumuko. Panginoon, sa umagang ito, aming inaalay ang aming buhay sa pakikinig ng iyong salita. Lord, kayo po ay mangusap sa bawat puso na nandito, anuman ang kanilang pangangailangan. Lord, meron man silang iniindang sakit sa kanilang pangangatawan, Lord, ikaw ang dakilang tagapagpagaling po namin. Meron man kaming pangangailangan, Panginoon, Lord, kayo ang provider namin. Meron man kaming hindi matalo, Panginoon, sa aming mga kahinaan sa aming sarili. Lord, you are our banner. Ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming tagumpay sa aming buhay. Kaya Lord, sa umagang ito, inyo po ulit, bisitahin kami, manahan po kayo sa lugar na ito, at ang presensya mo, Panginoon, na nandito ngayon, ang siyang sumuri sa bawat puso namin, at magpadala, Panginoon, ng iyong Rema Word, patungo ito para magbago ang aming pamumuhay, magbago ang aming kaisipan, at aming kaisipan, Lord, ay ikaw ay parangalan lamang. Lord, maraming salamat po. Pagpalain niyo po lahat na nandito ngayon, kasama po ang kanilang buong pamilya, Lord, na naiwan sa kanilang mga tahanan, tirahan, Panginoon, Lord, protect them, cover them with your precious blood, in the name of Jesus, and no weapon formed against them, Lord, shall prosper, O God. In Jesus' name we pray, amen and amen. So our topic for today is walking in the Holy Spirit. So nung last Sunday po, ang topic po natin is yung ways po niya. Ways ng Holy Spirit. Why? We need the Holy Spirit. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So we know Jesus, we know Father God, and how about the Holy Spirit? How about the Holy Spirit? Gaano po natin kakilala ang Panginoon? We know Jesus, we know Father God, at yun ang palagi natin sinasabi, in Jesus' name we pray. God is good all the time. And how about the Holy Spirit? Where is the Holy Spirit in your life? Saan po natin nadadakila ang banal na Espiritu? At kailan po natin nalalaman na ang banal na Espiritu ay nasa sa atin? When you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, binigay mo ang iyong buhay sa Panginoon, and the Holy Spirit come upon us, you and me. So automatic po, nasa sa iyo ang banal na Espiritu when you surrender your life to Jesus. Nasa sa iyo ang banal na Espiritu. But, merong but. Paano mo malalaman na ang buhay mo ay lumalakad sa pamamagitan, sa gusto, sa kalooban ng banal na Espiritu? Magkaiba yung alam mo, kilala mo, at yung meron ka. At dapat yung meron ka, ay alam mo rin na meron ka. Meron ka ba na alam mo? O alam mo na meron ka, pero hindi mo alam na meron ka? Hello? May mga bagay na nasa atin na, katulad nito, Holy Spirit. Nasa atin ang banal na Espiritu. Paul says, and Jesus says, when you accept Lord as your Savior, the Holy Spirit come upon you. At merong banal na Espiritu, nasa sayo ang banal na Espiritu. Kaya ang itatapik po natin ngayon is yung walking. Dito natin malalaman kung ako ba ay lumalakad, na ang paglakad ko, pamumuhay ko, ay kinikilusan po ako, tayo, ng banal na Espiritu. There is a story in Acts. Sino nagbabasa ng Acts? Amen. Gawa. Sinong nakapagbasa po ng 2 chapter a day? Amen. Wag 2 verse, 2 chapter po. So, palakpakan natin ng Lord kasi nagbabasa po kayo. Sabi ko nga, kasi meron po kaming isang group chat na 7 chapter a day.
At doon sa 7th chapter a day ay hindi na ako nakasunod. So humahabol po ako sa kanila ngayon. Pero di ko pinapabayaan po yung 2 chapter a day po natin sa church. Kasi nasimulan po natin yon, continuous po yon. So ang binabasa ko today, pag walang ginagawa talaga as in, humahabol po ako kasi nasa 1 Samuel na sila eh. Ako nasa Joshua pa lang. Although sabi ko, tapos ko na itong binasa, Lord. Pero nandun talaga eh. Kailangan namin basahin yun ulit. So, another thing ulit. Merong 2 books na akong hindi nabasa for them na nandoon na nakatuwa kasi nasa Old Testament po kami. Tayo nasa New Testament po tayo. And the goal of that part, ang goal po natin is mabasa po natin lahat ng books sa Bible. Para alam niyo po, isang achievement po ito sa isang born-again Christian na pag ikaw ay natapos mo po yung buong books. Hindi ko sinabing paramihan ng nalalaman sa books. Pero merong i-remind sa iyo ang Holy Spirit pag nagbabasa ka ng salita ng Diyos. Merong naipon sa puso mo. And I believe people of God love the Word of God. People of God experience the Word of God. People of God loves to bring the Bible to the church. Amen? Amen. Kung lahat nadadala mo, make-up kit, ang babae nadala mo, pero Bible is wala, I'm sorry to tell you guys, you're not lover of God. Kasi kung mahal mo ang Lord, yun ang pinakamahalaga sa'yo. Maiwan mo na lahat, wag lang ang Bible. Ngayon, naiwan ang cellphone. Pinara ang jeep, bumalik pa, umuwi. Nung naiwan ang Bible, sige na, diretso na po. Tapos sabihin natin, I love you, Lord. Hello? Ang matamaan. Siya na nga, syempre. Love your Bible. It is a proof na you love God. John 1. The Word is God. The Word is God. The Word is God. Malinaw na malinaw yun. Pahalagaan mo ang salita ng Diyos. Kasi alam mo, ang salita ng Diyos ay ang Panginoon. He talks to you when you pray. But He cannot talk to you when you don't have Bible to open it, to read it. Amen? Amen. So punta tayo dito, balik tayo sa Acts. So walking in the Spirit, i-connect po natin sa isang story sa Acts chapter 3, verse 1 hanggang 10. So when he saw Peter and John about going to the temple, he asked them to give him a gift. Ulit, doon tayo sa number 1. Yan. Now Peter and John went up together to the temple at the hour prayer, ninth hour. Grabe ito. Now Peter and John went up together to the temple at the hour of prayer, the 9th hour. And a certain man lame. Ano yung lame? Crippled. May paa pero hindi makalakad. So, may paa pero hindi makalakad. Lame from his mother's womb was carried. So, pinanganak siya na may paa pero patuloy siyang binubuhat pag pumupunta sila sa templo, sa church, at iniiwan siya sa gate. Meron siyang paa pero hindi siya makalakad. Whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms. Talatala siya palagi ng kanyang mother, nilalagay siya doon sa pinaka-gate, doon sa bungad. At yung lame, yung crippled man na yun, it means lumaki na siya, malaki na po siya, adult na po siya, hindi pa rin siya makalakad, crippled siya, ang ginagawa niya, namamalimos. He asked alms sa mga umaaten ng church, ng temple na yon, to ask alms from those who entered the temple. So when he saw Peter and John about to go into the temple, he asked them to give him a gift. Nung parating na si John at Pedro, si Juan at si Pedro, nakita nung crippled man na parating na yung dalawa ng pogi. Si John at Pedro, ano intindi? Kaya pogi yung mga yan.
At humingi yung crippled man ng gift, ng regalo. And Peter directed his gaze intently at him, and so did John, said, "Look at us." And the man paid attention to them, expecting that he was going to get something from them. Tinignan ni John and Peter yung crippled man. Intentionally, naakala nung crippled man, meron talaga silang ibibigay na gift. Excited. Nakabihis siguro ng maganda si John and Peter at nasa mind nung yung crippled man, bigatin itong dalawang ito. Kaya nag-ask siya ng gift, and then nagsalita si Pedro at si Juan. Pero ang sabi nila sa chapter 6, but Peter said, "Silver and gold, money, I do not have." Wala po akong silver, wala po akong money, wala akong pera, but what I do have, that I give to you, in the use of the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Yung word na walk ay hindi po gamot. Hindi tambal, kasumpal mo ininom, magaling ka na, makakalakad ka na. No, he just gave words. 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 Gaano kahalaga ang words? Napakahalaga ang words. Words is powerful. If you confess, you will possess. Sa pamamagitan ng salita, yung crippled na yon, nagkaroon ng pananampalataya. Ulitin ko ulit. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng taong ginamit ng Diyos, na dinaluyan ng salita ng Diyos, yung taong nakapakinig, nagkaroon ng pananampalataya. Tayo na nakikinig ng salita ng Diyos, yung pananampalataya natin ay nabubuhay. Kaya sobrang pagpipigil sa inyo ni Satanas para hindi makadalo ng Sunday. Bakit ayaw kanyang makaparinig ng salita ng Diyos? Bakit? Kasi pag narinig mo ang salita ng Diyos, matatalo mo siya. Magtatagumpay ka sa buhay. Amen. The Word of God will strengthen your faith. The Word says, faith cometh by hearing and hearing and hearing the Word of God. Kaya nanghihina po ang Kristiyanong hindi nagbabasa, hindi umaaten ng church. Kasi ano ang pinapakinggan po natin? Di ba? Ano ang pinapakinggan natin? Anong songs ang pinapakinggan natin? Hello? Sinong boses ang napapakinggan natin? Kung hindi si mama mo, kung hindi si papa mo, ibang tao ang napapakinggan mo, kapitbahay mo, driver, lahat ng boses naririnig mo. At the words of this word ay malala. Marami kang maririnig na hindi mo gusto, at baka meron ka na rin nasasabi na maling salita kasi naririnig mo palagi sa mundo. Tignan nyo, malakas ang impluensya ng mundo sa atin. Bakit? Wala kasing lumilinis ng utak natin, which is the Word of God. Kaya ang utak mo natin polluted. Konting negative lang. Pati kilos mo, negative na. Pamumuhay mo, negative na. Why? We need the Word of God. Sabi ni John and Peter, walk. I don't have money. Wala rin akong silver. Wala akong ibibigay. In a main word, wala akong regalo pwedeng ibigay sa'yo, but I can give you healing. Walk. Walk. Walk, sabi ni John. Then he took hold the man's right hand with a firm grip, nawa kanya mabuti, and raised him up. At once his feet and ankle bones become strong and steady.
The Word walk enlightened that crippled man to begin his relationship to Jesus. Sa pamamagitan ng salitang napapakinggan nyo ngayon, ay nagkakaroon ka ng isang pag-ibig na sa sinasabi ng Panginoon, ginugusto mo ito, nakukonvince ka na gawin at paniwalaan ito. Bakit? Merong kapangyarihan ng salita ng Diyos. At maraming testimonies in even Quran, in even Buddhist, nagbasa sila ng Bible without tao na nag-share sa kanila, but during that reading the Word of God, na-encounter nila ang Lord at sinuko nila ang kanilang buhay. Ganon po makapangyarihan ang salita ng Diyos na hindi po natin binibigyan ng importansya. Kaya ang buhay natin, weak, mabagal, madaling mapatumba, madaling ma-discourage, minsan madaling madisgrasya. Puro na lang disgrasya. Bakit? Walang salita ng Diyos. Tinayo nila, nagkaroon ng lakas yung kanyang uncle and auntie. Uncle, may puto sa amay sakong. Yung sa may paa niya, amay kalit-kalit kwanda. Nagkaroon ng lakas na yun yung nagbigay sa kanya ng pagtayo, tindig. And leaping forth, he stood and began to walk, and he went into the temple with them, walking and leaping and praising. Nung narinig niya yung walk, tinayo siya ni John and Peter. Nung nakatayo siya, anong ginawa niya? Thank you maraming salamat, uuwi na po ako. Ganun ba? Hindi. Nung naranasan niya yung kagalingan, pumasok siya sa church, sa temple, kasama ni John and Peter. Marami sa atin, pinaranasan ng Panginoon, pinagaling ng Panginoon, hindi na bumalik sa Panginoon. Pero pag na-crippled ulit tayo, pag nanghina ulit tayo, pag nakaranas ulit tayo ng parang ang pangit-pangit ng sitwasyon ng buhay natin, di ba saan tayo pupunta? Sa Panginoon. Anong sinasabi ng Panginoon? Welcome, I miss you. Buti na lang nandito ka, I have a surprise for you. I have a gift from you. Oh. Pero ang nasa mind natin, hindi na ako aatin, nakakahiya na. Hello? Hindi pa mas nakakahiya pag di ka umaten? Hindi pa mas nakakahiya pag di ka nagpatuloy? Kasi ang reach out, nire-reach out ka ng Panginoon eh. He just always waiting for you. Ano? Para parusahan? No! Para iparealize sa'yo na, anak, kailangan mo ako. You need me. Sabi ko na sa'yo, di ba? Kailangan mo ako. He didn't say, go, I don't need you. Walang nagsabi nun. Hindi sinabi ng Panginoon na nagkasala ka, pumalpak ka, yan kasi, kung gunam, ayoko na sa'yo. Break na tayo. Sinabi pa ang Lord na ganun, no? He just, yung arms, He just wide and open and ready to embrace you. Ganun kabuti ang Diyos. Alam niyo kung sino po ipigil sa inyo? Si Satanas at yung sarili mo. Close kasi kayo nung nawala ka kay Lord. Hello? Ngayon makipag-break ka na sa Kanya. Why? Walang idudulot na maganda si Satanas sa buhay mo. Pakikiligin ka niya. Pero hindi kayo magtatagal. Nakarelate po ata kayo. Pinakilig pero hindi nanindigan. Yan kasi. Sabi ni Lord, study first. Pero ang ginawa mo, crash first. Kaya nag-crash tuloy. Lord, i-break nyo na pong lahat. Seriously. Ganun ang kabuti ang Panginoon.
Kaya pag naramdaman nyo na I need Jesus, go to church. Wala pong nakasulat sa gate or ng entrance ng Jayo building na nakaban po yung mga pangalan nyo. Walang ganun. O kung meron man, tinarpulin ko na po kayo para kitang-kita nyo yung mga mukha ng mga hindi umaaten. Kikita nila, di mas nakakaya. Hindi po ganun ang Lord. He just always waiting on you. Iniintay ka ng Panginoon. Ang ginawa ng cripple, anong ginawa niya? Pumasok kasama si John and Peter, leaping, umiiyak, nagpapasalamat, at nag-praise the Lord. Ang dami ring pinagaling ang Panginoon, pero hanggang ngayon, hindi pa rin alam magsabi ng praise the Lord at Amen. Nasa church sila. Kayo ba yon? Kung hindi kayo, magsabi nga kayo ng malakas na Amen. 1, 2, 3, go! Amen! Oh, hindi dito yun. Ang daming pinaranasan ng Panginoon, ang daming pinagaling ng Panginoon, at isa tayo doon, niligtas tayo ng Panginoon, papunta ka ng impyerno. It's because there is a grace of God, hindi ka mapupunta ng impyerno. It's because there is the love of God, hindi ka mapupunta ng impyerno. There is mercy of God on us, kaya hindi tayo mapupunta ng impyerno. Pero ibang level po yung niligtas ka ng Panginoon, at doon sa pagligtas niya sa atin ay gumawa ka rin, kumilos ka rin, trumabaho ka rin, nag-ministry ka rin, nag-serve ka rin. He served the Lord. Naranasan niya ang Panginoon. Ang ginawa niya sa buhay niya, hindi siya umuwi. Thank you guys. Salamat sa kagalingan. Yee! Maka-Akaratlad Mall. Hindi niya ginawa yon. Nagpasalamat siya sa Panginoon at sa taong ginamit ng Panginoon at sumama siya sa mga lingkod ng Panginoon. Be careful who you following. Yung followers mo dapat, yung pina-follow mo dapat, followers of Jesus. Bakit? Sabi ni Paring Blood ito. Si Brother Blood. Sabi niya, if Satan can't use sin, he can use your friend. Yung kaibigan mo pipigil sa'yo. Yung boyfriend mo pipigil sa'yo. Yung girlfriend mo pipigil sa'yo para magpatuloy ka sa Panginoon. Kaya choose wisely. Hindi lang sa boto ito na-apply. Pati sa kaibigan, pati sa pagpili ng partner. Choose a partner that push you to serve the Lord. Choose a friend. Kahit isa lang yan. Ay naku, ang dami niyong friends sa Facebook. Tama? 5,000, 4,000. Alin doon ang totoong kaibigan? Ha? Alin doon? May 5. Hindi pa naglalike. May 10 naman, pero walang nagko-comment. Di ba? Pag mayroon kang nararamdaman, di ba yung nandiyan lahat ng kaibigan mo sa social media. Tama? Eh kahit isang kaibigan lang, okay na. Di ba kailangan ng maraming kaibigan? Kailangan mo yung kaibigan na ilalapit ka sa Panginoon. Amen. May tulak-tulak to ka. Sige natin ka lang. Ililibre kita mamaya. Ay, di ba? Tinatamad na rin talaga. McDo tayo mamaya. Sige na nga. Nung McDo, hindi na nakainin. Ano? Kaya yun po, pag mag-invite po kayo, si McDo ang gawin yung dahilan. Timingan nyo yung, ano yan? Yung meal nila. McDo up, McDonald's kanina. McDo up, may discount po. Sabihin nyo, born again po ako, minus 10 po yun. Huwag nyo pong gagawin. Joke lang po yan. Wala po tayong discount doon. Senior citizen ang may discount. Mabuhay ang mga senior. And verse 10, and 9 pala, hindi na ba yan? And all the people saw him walking about and praising God. Pag ikaw ay pinagaling ng Panginoon, nakikita ng mga tao na ikaw ay nasa Panginoon. Amen. Dakananingning niya, katoy-katoy lang, kasupalya Sunday. Hindi kanila makikitang
week ulit pagkatapos ng Sunday service. When you encounter Jesus, when you experience His love, yung last Sunday po, nagkapuspusan po tayo. Tama? Pinaranasan tayo ng Panginoon ng kanyang katiting na pagmamahal. Katiting pa lang yun. What if half ang iparanas niya? Ay nako, baka 2 hours, 3 hours tayong nag-weeping dito, nag-cry out sa Lord in His presence. At yung oras po, humihinto yan pag nasa presensya ka ng Panginoon. Not literally, but you love in the presence of God na kahit anong oras na, okay lang. Amen. At yung mga gawain mo pagkatapos na yun, okay na, settled na. Bakit inuna mo ang Panginoon? Amen. In verse 10, they recognized Him as the same one who used to sit at the temple's beautiful gate asking for money. They were filled with amazement and surprise at what that happened to Him. Ang sarap, no? Yung mama mo, nung umuwi ka, na-surprise ba siya? Wow! Yung pagdating mo, I love you, ma! Kaso nung dumating ka, batak mo yung sapatos, putang, wag mo putang. Sa wala, ma, ilupaglutuan niya ako. Magagaling mo ng church nun. Saan ka pa galing? Sa church! Nako! Sinong pastor niya? Ay, huwag niya ako sasabihin. Dami si pastor. Si Pastor Sai po, yung maliit, pero pogi po. Pogi kami ngayon, talagang kami. Tiis. Amen? Amen. Ma-amaze sila. Pag na-encounter mo ang Lord, makikita nila yung shining, shimmering, and the splendoring of your iteming. Uy! Oh! Makikita nila yung kagaanan sa'yo kasi galing ka sa presensya ng Panginoon. Tinanggap mo ang Panginoon at naranasan mo ang banal na Espiritu. Uuwi kang, hello, Mama! Hey! Ang ganda mo ngayon, ma. May dala ka pang McDo. Meron ka pang nalilibre mo yung iba ng milk tea. Yung mama mo hindi malibre. Nabibilan mo yung iba ng yung girlfriend mo. Nabibilan mo ng t-shirt. Nabibilan mo na kung ano-anong ikaw. Pero si mama mo, niyanggano sa kayak hindi labos ang apo. Sino nagpapara sa'yo? Si mama mo, si papa mo. They deserve that. Pag umuwi ka mamaya, gulatin mo sila. Gulatin mo sila. Promise. Yung ipon mo ngayon, huwag yung uuwi kang literal na, ma! Baka kasi natampal na kayo ng walis or anything. Gulatin mo sila sa pagiging maayos, binago, may presensya ng Panginoon sa buhay mo. Yung darating kang nakita mong marumi ang kusina, kahit pagod ka, ako na po. Yung hindi ka na ginigising para pumasok, yung nakikita ka na nilang maagang nagising at ikaw na yung nagluluto ng kinakain nila at kinakain mo. Di ba nakakagulat yon? Hindi ba gaganahan ng magulang pag ganon? Ganon din sa mga tatay, nanay. Gulatin mo yung mga anak mo rin. Dalhin mo sila sa church. Magugulat mo sila pag nakita nila ang pastor nyo. Meron palang ganitong kapoging pastor. Yun po sasabihin ko. Thank you pa, thank you man. Naliwanagan na po ako. Sa salita ng Diyos, hindi kay pastor. Amen? Amen. So many of us, like this lame man, we have legs but don't walk. Explain po natin yan. Meron kang Jesus, meron kang Holy Spirit, pero hindi nasusunod si Jesus, si Holy Spirit sa buhay mo. Yung plano mo ngayon, plano ba ng Diyos yan? Yung course mo ngayon, course ba na gusto ng Lord para sa iyo yan? Yung asawa mo ngayon, di mo na pwedeng balik yan. Asawa mo na yan. At plano ng Lord yan. Pangatawanan mo na yan. Amen. Ang tanong, nakakalakad po ba tayo sa gusto ng Panginoon? We have legs, but don't walk. We have legs, but don't they carry us. Katulad ng crippled man, matanda na pero binubuhat pa rin ng kanyang nanay. At pinapaupo doon sa gate.
Katulad pa rin ba tayo nung crippled man na yon, na every Sunday kailangan ka pa bang paalalaanan na Sunday ngayon, umatin ka ng church? Na literally na binubuhat ka, pero yung pagpapaalala sa iyo na Sunday ngayon, ay hindi na po normal yun kung ikaw ay born again Christian. Kung ikaw ay merong relasyon sa Panginoon, kung ang interesado kang lumago at makilala ang Panginoon, hindi na issue sa atin, hindi na kawalan sa atin, at siniset mo na yung araw ng Sunday na para sa Panginoon. Amen. Marami kasing benta pag Sunday. Paano pag walang benta pag Monday to Saturday? Bakit hindi mo inuna ang Panginoon? Pero andun pa rin ang grasya ng Panginoon. Sunday lang kasi ang pahinga ko. Natulog ka, kumain ka, pagkagising mo, stress ka pa rin. Bakit? Pinalagpas mo kasi yung Sunday service na yun talaga yung totoong pahinga. Amen. Praising Jesus na kahit hindi mo alam yung kanta. Kahit nagkakagulo na ang praise and worship team, nakapigit ka pa rin. Why? You feel it. Amen. You feel the presence of God. At yun yung totoong pahinga. Amen. Hindi yung sa tutulog ka, ang daming tulog, pagkagising pagod. Ang daming busog. Di ba? Pero pagkatapos kumain, nabusog sila, anong nai-stress pa rin. Kaya nga nagkaroon ng stress eating daw, hindi naman uso yun noon. Pinauso lang ng tao ngayon. Bakit ka tumaba? Stress eating kasi, nakaka-stress to. Hello? We are brought to the temple by others. Next time, umatin ka ng walang kasama. O kahit wala yung kasama mo, kahit wala yung kabarkada mong ang tawag doon, nagdala sa'yo dito, at kahit hindi siya umatin, aatin ka pa rin. Amen. Bakit? Hindi siya si Lord. Yes. Pero ginamit siya ng Lord, pero ikaw yung magpapaalala sa kanya, di ba ikaw yung nag-invite sa akin? Ba't di ka na umatin? Ano yun? Marirealize niya, oo nga ano. Ako yung nag-invite pero ako yung nawala. Sige, huwag ka na lang umatin, ako na lang aatin. Hindi ganon. Ikaw yung nagpapaalala sa taong nagdala sa iyo sa Panginoon. Bakit? Tinulungan ka niya noon, tutulungan mo rin siya ngayon. Amen. Huwag kang pumayag na mawala siya sa Panginoon. Kasi hindi siya pumayag na hindi kanya madala sa Panginoon noon eh. So please, kung meron man kayong kaibigan na nakikita yung nasa mundo na, chat them. Hindi yung pakialam sa buhay nila. Just remind them, God miss you, God loves you. Ganun lang. Let them realize lang. Pray for them, encourage them. Dapat ang goal po ng mga magkakaibigan sa langit tayo mag-meet. Hindi yung sa impyerno, yung iba, tapos ikaw sa langit. So sad. We sit at the gate instead of entering. Literally, they sit at the gate. Spiritually, we enter the church. We are here. Nakikinig. Pero bakit walang application pagkatapos ng church service? Bakit hindi natin may apply love your enemy na anong naman? Nawala agad yung word ni Lord sa'yo. Tapos sasabihin mo sa post mo, I am a born again Christian. But you don't love your neighbor as yourself the way God loves us. At utos ng Panginoon. Hello? Bakit walang application? Bakit mahina yung action natin doon sa natututunan natin? It's because we are not walking in the Holy Spirit. We are walking by our own desire, emotion, and self.
Yung kakanan siya, hindi dito tayo. Sabi ng Holy Spirit, sa right tayo, hindi sa left. Sa right tayo, sa left nga eh. Sa right nga, sabi ng Holy Spirit. Sa left nga eh. Ikaw ba ang Diyos? Gumaganon ka na. Diyos na nga yung nakikipag-usap. Sige, ikaw nang bahala. Nan left ay nan left. Abang gagalingan. Ayaw natin makinig sa Holy Spirit. Nung sinasabi ng Holy Spirit sa atin na alisin mo ito, itong ugaling ito, sa tingin nyo, pag inaalis ng Panginoon yung pangit na ugali, pinapapangit niya ugali natin? Gamitin natin yung common sense. Papasa ka pag mayroon kang common sense. May i-apply mo ng maayos kung mayroon kang common sense. Alisin mo yung pagmumura mo. Pag pinaalis ng Panginoon yun, ang intention ba ng Panginoon para maging pangit yung ugali mo? Hindi. Hindi. Alisin mo yung ugaling hindi ka nag-bless sa mga magulang mo o sa mga taong nakakatanda. Pag pinapaalis ng Panginoon yung ganung ugali, sa tingin nyo, pinapapangit ba ng Panginoon yung ugali nyo? Hindi, pinapaganda po niya. Kaya minsan hindi lang tayo sanay gumanda ang ugali kasi nasanay tayo sa pangit na ugali. Eto na ako eh. Ay, hindi kaya. Maganda kayong pagkakalikasay ng Panginoon, pinapangit mo lang. Yes, He created us wonderfully, fearfully made by God. Anong ginawa natin? Sinira natin yung creation ng God sa buhay natin. Kaya binigay niya si Jesus ulit para magkaroon ng grace, redemption, para bumalik tayo sa pinaka-perfectong pamumuhay na gusto ng Panginoon sa atin. Kaya pag mayroong pinapasuko sa iyo ang Panginoon na ugali nating pangit, ang intention ng Panginoon is baguhin ka sa pinakamagandang version na ikaw. Nililevel up ka ng Panginoon, ang akakala mo hindi. We beg for other things that are secondary. Palagi tayong paawa effect. Pag umaattend tayo ng church, or kaya pag nakikita natin yung mga ibang Kristiyano, if you have a big God, kahit na pangit ang pamumuhay natin, ay may mahirap ang pamumuhay natin, hindi nakahalata sa iyo na ikaw ay mahirap. Bakit? Meron kang Diyos na napakayaman. Ang meaning po nito, ay yung pag umatay ka ng church, hindi mo palaging kinikwento yung problema mo. Ang kinikwento mo ay ang Panginoon mo na naglutaas, nagresolba ng problema mo. Amen. Kamusta po, sister? Ayaw. Grabe Satanas. Buti pa si Satanas na may mention. Grabe ang ginagawa ng kaaway sa sarili ko. Dito. Pati dito po sa bulsa. Pero how about Jesus? Saang lugar kumikilos ang Panginoon sa buhay natin? Ayaw. Inarutak ba ni Lord siguro? Tagalog po. Sorry po sa mga taga Mindanao, Nay. Next time po, kukuha pa ako ng translator ko dito. Eto, sa awa ng Diyos, kumakain pa kami. Lechon sa umaga. Tignan mo, lechon sa umaga, tapos gano'n ang pagsasalita niya. Nakakaawa nga kami. Pero to, sira na po yung 4 wheels. May 4 wheels pa. Yung iba ka, 2 wheels lang. 1 wheel na yung iba eh. Yung iba, salinga, sa helicopter. Wow! How blessed you are! Yung ibang walang-wala, ang ugali nila, nagpapasalamat. Amen. Tayo na meron tayo, magandang tahanan, nakakatulog sa malambot o kahit matigas, pero may bubong ka pa rin. Yes. May kasama ka pa rin sa pamilya, kumpara yung ibang walang tahanan. Kumpara yung ibang walang pamilya. Kumpara yung ibang walang makain, walang inaasahan. Pero binubuhay nila yung sarili nila. And they are thankful for that. Wala silang Holy Spirit. But they live like they have the Holy Spirit. Tayo may Holy Spirit, pero we don't live like we have the Holy Spirit. Hello. Meron kang Diyos.
Pakisabi sa katabi mo. Meron kang Diyos. Yung Diyos mo hindi mahina, malakas. Yes, amen. Yung Diyos mo provider. Yung Diyos mo matindi. Yes. Yung Diyos mo makapangyarihan. Yung Diyos mo kaya kanyang pagalingin. He can turn the world ups and down, and He can turn your situation ups and down. Tapos ang buhay mo, lalatoy-latoy. Habang tumatagal, dapat ikaw ay nagiging maapoy sa Panginoon. Hindi yung habang tumatagal, pawala ng pawala yung apoy mo sa Panginoon. We lie on the ground. Kawawa. Ito sinasabi niyong kawawa ang pamumuhay, kundi yung kawawa. Alam niyo minsan, makikita mo sa kanya ang Lord. Pero once na nandyan yung problema, alam mo yun, parang kawawang-kawawa siya. Eh mayroong siyang Diyos. Huwag ka mamuhay na parang kawawa. Huwag ganyan kinakawawa ka ng iba. Pero yung ikaw mismo, yung parang kawawang-kawawa ka sa sarili mo. Ako lang, mamamatay na ata ako. Mas kailangan siya. Patay na agad. Ano ba ito? Nararamdaman ko, pag-ibig na ba ito? Okay. Pag-ibig na ba talaga? Oh, shucks. Ano ba nadarama? Hello? Yung meron kang Diyos, pero yung mindset mo, parang wala. Nakaranas ka ng problema, parang, kasi nga, alam mo yung, hello? Yung sobrang kang apektado, pero meron kang Diyos. People always react. They don't respond. It's, ha? Ganun ka agad, hindi yung, okay, hayaan niya. Nasira yung kotse po, naibangga po namin sa, ha? Mamapatay ko kayo, ganito, ganyan. Hindi ba pwedeng nabangga nila, nasira, okay lang yan, palitan pa na ng bukas. Wow. Masupag ko mang balo, paano yun? Sinusundok yung ano. I mean, yung reaction kasi palagi ang nag-a-arise sa atin eh. Bagsak ka daw. Ha? O hindi nasa mind mo kagad, bagsak ako. Hindi Lord, kasi nasabutan ko lang yun, nakita ko lang, perfect. Inagkamali lang pala sila ng computation. Eko, overreact tayo. Ano mo lang naman. Ayaw ko na dito sa, anong school? Ibang school na. Basta sa Manglo na lang. Ayaw ko na dito sa school na. Ginawa ko lahat. Nagkamali lang sila ng computation doon sa grade school. Tapos in-announce ulit, after 1 hour later, ikaw pala yung pinaka-highest. Ngayon na, dahil sa maling reaction mo, character mo, binabatuloy nila. Kaya minsan, ingat po kayo. Huwag kayong react na react. Wag OA. Oo, tama yun. Huwag kayong OA. Hello? Ang hirap kasi yung react ka ng react, nagkamali lang pala. Kasi yung bagay na sinabi mo, nagawa mo, nakasakit ka, hindi mo na may babalik. Sino nagkamali? Hindi po sila. Ikaw. Number 1. Having versus knowing the Holy Spirit. We receive the Holy Spirit at our spiritual rebirth. None of us walk out of our mother's womb. Katulad nung lay kanina, we had to learn how to walk. Bakit kaya yung mama, sabi ko nga, Lord, bakit? Ano ginawa ng nanay? May paan naman yung baby bago pinanganak. Bakit hindi niya inalalayan para matutong maglakad? Rebirth. Pag ikaw ay naging born again Christian, spiritually, you are rebirth. Pinanganak muli, but hindi physically, kasi hindi ka na pwedeng bumalik sa womb ng mama mo. That's why your spirit got baptized, and the Holy Spirit is in you. At ang gagawin ng Holy Spirit is to guide. To guide. Ngayon, ang daming lumalakad, pero hindi sa paglakad ng gusto ng Panginoon. Bakit ayaw natin yung guidance ng Panginoon? Yung step, hindi mo alam kung tama. Some take longer than others to learn. In other words, legs come with birth. Unless, pinanganak silang walang
paa talaga. But walking comes with practice. Pakisabi yun, walking comes with practice. Walking come from. Ngayon, born again ka, Lord, paano ko i-apply? Na yung walking na yun, na naging born again po ako, para malaman ko ang Holy Spirit, na ang Holy Spirit ay kumikilos sa buhay ko. Sumusunod ka sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi yun yung practice na tinatawag. Ang pagsunod ay practice. Ang pagsunod ay practice. Pag sinabi ni Pastor na tumayo tayong lahat, it is a sign of practice na nakikipag-cooperate ka doon sa Word. Pag sinabi kong tayo tayong lahat, tignan nyo, hindi kayo sumusunod. Minsan, ganito ang Kristiyano. Lahat tayo. It's either 3 beses sinabi sa kagagawin mo. Kaya yung opportunity, lumagpas. At akala natin yung bukas na pinto, yun yung binigay ng Panginoon, pero hindi pala. Not all open doors ay galing sa Panginoon. Not all opportunities is from God. Pag sinabi ni Pastor na lahat po tayo ay tumayo, iilan yung nag-response? Yung iba, tatayo na hindi. Bakit? Tignan nyo kung kayo ay sumusunod, wala pang uupo. Ang uupo, hindi pagpapalain ng Panginoon. Hindi totoo. Ang obedience po, ang resulta nun is blessing. Kaya kung gusto mo ng pinagpalang buhay, sumusunod ka sa isang sinasabi ng Panginoon. Yes. Ganito tayo, isang oras. Go. Lord, ayoko. Grabe naman yan. Doon pa lang, nagre-reklamo na po tayo. Kaya hindi tayo pinagpapalan ng Lord. Bakit? Yung salita na isang beses sinabi ng Panginoon, hindi ka pa sure kung gagawin mo o hindi. Tama? Hello? Hindi ka pa sure kung gagawin mo o hindi. Pag ginawa na ng iba, saka ka rin susunod. Kaya yung blessing, ambun lang sa'yo. Bakit sunod-sunuran ka lang sa sinasabi ng tao? Dapat sunod-sunuran ka sa sinasabi ng Panginoon. Doon ka sumunod sa sinabi ng Panginoon. Isang beses lang, sumunod ka na walang pakundangan. Lahat po tayo ayaw mo po. Ang bilis niyo po umupo. Bakit ang gusto palagi ng born again Kristiyano? Relax. Sitting pretty. Hello? Pero pagdating na sa action, pag tayo, tignan nyo, hindi lahat agreeable. Hindi lahat gustong maglingkod. Pero lahat na bless. At lahat gusto ng blessing. Pero hindi lahat gustong mag-serve. Babalik na ang Panginoon. Dapat madatnan niya po tayo naglilingkod sa Kanya. Amen. Hindi yung nakaupo ka pa rin. Alam nyo, sabi ng isang pastor, kung di ka naglilingkod, andyan ka lang sa sitting ministry, pag rapture na, iiwan ka ni Lord dyan. Bakit walang mag-aayos ng upuan pag malis na lang? Payag ka ba nun? Hindi. Ayokong maging sitting ministry lang. Serve the Lord your God. Katulad ng ginawa ng lame, crippled man. Nakaranas siya ng kagalingan, nakaranas siya ng salvation, nakaranas siya ng kapangyarihan ng Panginoon through the Word of God, using these 2 people, Peter and John. Ang ginawa niya, nag-serve. Pakisabi yung nag-serve. Nag-serve. Hinihintay mo pa bang nasa 50-50 ka? Tapos sabihin sa'yo ng Panginoon, pagagalingin kita. Opo Lord, pagalingin niyo lang po ako. Maglilingkod po ako talaga. Di ba pwede ngayon na lang? Huwag mo lang hintay nasa 50-50 ka. Alam niyo, na-disgrasya ako, naalala ko lang. Yung nagkaroon ng fracture yung dito ko, na puto. Na 2 months ata akong hindi nakalakad o 3 months kasi nasimento yan.
Hindi ko sinabi sa Lord na, Lord, naglilingkod naman ako, bakit ganito ang ginawa mo? Hindi ko sinabi sa Lord yun. Wala akong sinabi na negative sa Lord. Kasi Lord, maglilingkod pa rin ako kahit ganito po ako. Yun ang sinabi ko. Oo, mayroon pa ata akong picture noon na nagigitara po ako na isang sapatos, naka-short, kasi merong simento ito, na nakaganyan yung pa ako, pero nakaupo ako nagigitara. Doon sa church, sa Dagupan. At ang building po doon is may 2 hagdan. Tama? Kasi sa second floor po siya eh. Binubuhat ako ng mga kasama doon. Sila KJ, sila, naalala ko yung si malaki, yung matong yung apelido si Denzel. Laki-laking tao noon. Siya yung bumubuhat sa akin, si Iking, yun, yung mga yun. Yung iba, pag mayroong simento sa paa, hindi na natin. Hindi na naglilingkod. Minsan, sasakit sa sapatos ko, kasama. Akashort at me. Pag nahanap ko, i-send ko po doon sa group chat natin. Naglilingkod po ako kahit na may simento yung paa ko. Ngayon, napandidan lang po kayo, ayaw nyo nang maglingkod. Masakit lang ang ulo, ayaw maglingkod. Masakit lang ang tiyan, ayaw nang maglingkod. Nagtatai ka pa lang, sinabi mo nagtatai ka na ayaw nang maglingkod. Paano natin mararanasan yung totoong pagpapala na galing sa Panginoon? Hello? Kung gusto mo talaga maranasan ang pagkilos ng Panginoon sa buhay mo, sumunod ka sa Kanya. Sumunod ka sa Kanyang salita. Kung gusto mo maging successful someday sa pamilya nyo, sa buhay mo, sumunod ka sa katwiran, sa prinsipyo ng salita ng Panginoon. But walking is an action. Your birth was a relatively quick event, but learning to walk took time. Ang panganganak ay isang pak. Lumabas na yung bata. Tama? Pero yung paglakad ay hindi mo pa pwedeng palakarin yung bagong panganak. Yung 2 years old, halos hindi pa rin makalakad. Bakit? Nade-develop pa lang yung bones niya, yung muscles niya. 3 years old, iyan, pwede na sila. At yung paglalakad ng baby, straight na agad? Hindi. Inaalalayan pa ng magulang. Pinapakapit pa sa dingding. At hinihilot palagi yung legs ng baby para maging maayos. Ganon din sa atin. Pag tinanggap mo si Jesus, hindi ka kaagad-agad nakakalakad sa katwiran niya. You need to practice His Word. Kaya ang Kristiyanong tumanggap sa Panginoon, malalaman mong matured Christian siya, he loves the Word of God. He read the Word of God, and his life is Word of God. Hindi yung sa tagal na natin. Wala po akong pinapatawa sa tagal. Walang problema yun kasi doon tayo pupunta sa tagal. Pero hindi mo na pwedeng gawing sabihin na matagal na po akong Kristiyano. Ang pinakamaganda is yung matagal ka ng Kristiyano is alam mo na yung salita ng Panginoon. Ina-apply mo na yung salita ng Panginoon. Yun ang matured, yun ang matuwid na Kristiyano. Lumalakad siya sa salita ng Panginoon. Pag lumalakad ka sa salita ng Panginoon, nakakalakad ka sa gusto ng banal na Espiritu. Amen. Diba yung ways niya nung last Sunday, He will guide you to walk rightly to glorify Jesus. Amen. Kaya lahat ng lakad ng righteous ay maayos. Napupuntahan niya yung mga pangarap niya. Binibless siya ng Panginoon. Kahit saan siya magpunta. Bakit? He is guided. He is walking in the words of God and the leading of the Holy Spirit. As for the lame man in the book of Acts, however, he was unable to learn to walk. Even though he had legs, he had a physical disability, he had to learn how
Kung hindi niya kayang lumakad, bakit hanggang doon na lang siya sa gate na pwede naman siyang gumapang papasok? Ang dami sa atin, born again na. To be honest, we have Jesus. I love Jesus. Kilala ko ang Panginoon kahit hindi ako magsimba. Mahal ko si Jesus. Mahal ako ng Panginoon kahit hindi ako magsimba. Saan sa Bible yan? Sabihin mo sa akin, saan sa Bible yan? Hindi na rin sana ako nagpe-preach kasi mahal din ako ni Jesus. Dinandoon na rin sana ako sa bahay, natutulog, nagpapahinga, nagpapagaling kasi mahal din ako ni Jesus. Hindi. Ito yung resulta natin na kahit meron kang inihinda, meron kang pangit na sitwasyon, naglilingkod ka sa Panginoon. Bakit? Ang dahilan mo, ang rason mo, mahal mo si Jesus. Amen. Hallelujah. Pwede naman gumapang. Anong mali pag gumagapang? Saan ka ba lumagapit? Hindi naman sa mali, sa tama. Alam nyo, pag ito, sarap na quotes na ito. Angkinin nyo ito. I-post nyo ito. Inyuhin ito. Ang taong gumagawa ng paraan para mapaglingkuran ng Panginoon, ang Panginoon gagawa ng paraan para pagpalain siya. Amen. Hindi titigil ang Panginoon para i-bless ka pag ikaw hindi tumitigil kumuha ng paraan para paglingkuran siya. Amen. Ay nako, hindi mo na problema yung paano yung blessing, paano ang blessing. No, hindi mo na problema yun. Problema na ng Panginoon yun. Bakit? Gumawa ka ng paraan to serve Him. Matthew 6:33, the right application of Matthew 6:33 is you seek the King and His righteousness. Nasik mo ang Panginoon, gumawa ka sa Kanyang kingdom, at nililit ka ng banal na Espiritu sa buhay mo. And the blessing will overflow, the blessing will overtake you. Alam nyo, ang blessing ay hindi nag-a-add ng sorrow. Nakatanggap ng 1 million ang lungkot. Bakit? Ibabayad niya sa utang lahat. Yung si Mamar labat. Pero ang blessing ng Lord, hindi lang samar. Mananatili sa malipwalipwas. Ang blessing ng Lord, hindi lang dadaan sa'yo, kundi mananatili sa'yo at madadaanan niya yung ibang buhay. Meron ka at hindi rin nawawalan yung pamilya mo, yung nakakasama mo. Bakit? You live a blessed life because you walk in the Holy Spirit. Amen. Next, number 2, we are called to walk in the Holy Spirit. Lahat po tayo, walang exempted. Bata pa po ako, no? Itinanggap mo si Jesus, nasa sa iyo ang Holy Spirit. Mas nakakabilib nga, kung yung bata ka pa lang, nagpapagamit ka na sa Lord. Sampal po ito sa aming matatanda na. Yung nakikita ka namin, wow, you serve the Lord. You preach na kahit 15 years old ka, 14 years old ka, 12 years old ka, you lay hands, you pray for the weak, you know how to read the Bible, you know how to pray. At hindi yun imposible kasi nasa sayo ang banal na Espiritu. You need to learn to practice the Word of God para yung banal na Espiritu sa buhay po natin ay makakilos ng maayos, ng maganda. Paul urged believers who already have the Holy Spirit to walk in the Holy Spirit. Si Paul, di ba sa Acts, si Paul, matindi yung eagerness niya, yung courage niya. I am ready to die in Jerusalem, sabi niya. Why? Because he is filled with the Holy Spirit. At ang purpose niya is to tell what God He did to him. Di ba? Ang pinikwento niya palagi, yung testimony niya palagi, nung pumunta siya sa Jerusalem, ang sinabi niya doon, na-encounter ko ang Panginoon in the road of Damascus.
Paulit-ulit yun. Kailan yung ilang beses nang kwinuwento yun. Sa Book of Acts. I think chapter 13, 14, 15, 16. Yan, na chapter dyan. And until now, nakikita po natin si Paul na nag-pre-preach doon sa Book of Acts. Bakit kaya palagi siyang nag-pre-preach? Because he go to the temple, he pray, he talk to God, puspos ng banal na Espiritu. Pagkatapos ng mapuspos ng banal na Espiritu, humahayo siya para mag-preach ng mag-preach. Samantalang tayo, na born again Christian, napuspos ng banal na Espiritu, umuwi, natulog. At hindi mo pa alam kung aatin ka next Sunday. Tapos sasabihin po natin, we are filled by the Holy Spirit. No. Ang ebidensya ng ikaw ay puspos ng banal na Espiritu, you never stop serving the Lord. You share His Word, lalo-lalo na sa buong pamilya po ninyo. Practice praying pag kumakain po kayo. Baka ikaw lang yung nananalangin. Pero pag kumakain na lahat, hello, family mo yan. Hindi yan family ng iba. At walang mali doon sa uumpisan mo. Mapa, bago muna tayo kumain, pwede ba mag-pray po tayo? Simple prayers that. Lord, thank you for the food. Thank you for the blessings. Salamat sa buhay ng mga magulang ko, Panginoon. Pagpalait. Baka doon sa prayer mo na yung matouch sila, baka maiyak sila sa prayer mo. Bakit? Anak ko na ba ito? Kaso wala tayong ginagawa. We are filled by the Holy Spirit and we don't do something. Yun ang nakakalungkot sa mga Christians ngayon. Puspos, pero walang evidence. Puspos, pero walang pagkilos. Dapat you are puspos with a purpose. Amen. We are so filled by the Holy Spirit. We experience the Holy Spirit. We speak in tongues. Pero gaano tayo ka-eager para mag-soul win? Kahit sa buong pamilya natin, gaano tayo ka-eager na let's pray, let's do this, let's do that, na patungkol sa Lord? Wala. No one existed. No one insisted. Yung mag-pray-pray lang kayo bago kumain, I don't think so. O ang daming puspos pero hindi alam manalangin. Ang daming anak ng Diyos pero hanggang ngayon tamad, ayaw pa rin, nahihiya pa rin mag-pray. Alam niyo maraming mangyayari pag natutunan yung manalangin. Ikaw mismo ma-amaze ka. Para sa iyo ito, hindi para sa ibang tao. Ikaw na nakakilala sa Panginoon. Try it. Try it. Kung ako na-experience ko mas lalo sa inyo. Hindi pastor ka eh. No, walang pastor dito. Walang position of life dito. Engineer ako, doktor, kaya pinikulit ng police. Hindi. Ang kinikilusan ng Panginoon is yung sumusunod sa Panginoon. Amen. If you read His Word and obey His Word, then see to it that God is moved in your life. See to it that God will protect you. See to it that God will bless you. See to it that God will sustain you. Amen. Be filled by the Holy Spirit. But once you are filled by the Holy Spirit, serve the Lord. Amen. Dapat excited ka palagi pag ikaw ay napupuspos ng banal na Espiritu. Hindi yung pagdating ng Saturday, Sunday, burden na naman sa'yo. Aatin na naman ako ng church. Magsiserve na naman ako. Dapat hindi ganun ang heart natin. Dapat you are so excited. Lord, yes, Saturday ulit. Nakakapagod ang Monday to Friday. Pero pagdating ng Saturday, you are so excited to serve the Lord. Amen. Ganon ang resulta ng pinuspos ng Panginoon. At gustong-gusto mong maglingkod sa Panginoon. Bakit? Paglilingkod sa Panginoon, nakakapagod. Tama? Yes, nakakapagod po. Pero yung pagod mo ay may purpose yun. At the joy of the Lord is our strength. It means, pag na-please mo ang Panginoon sa paglilingkod mo, yung nawalang pera, yung nawalang yung nagastos mong pera, yung nawalang lakas mo, yung nawalang oras mo, yung mga meetings na sinacrifice mo, papalitan ng doble-doble ng Panginoon. Amen.
puspos ka with a purpose. Yes. Not puspos, pero laos naman. Sayang po eh. Kaya nyo po, promise. Kaya-kaya nyo. Kaya-kaya nyo mag-serve sa Lord. Ang paglilingkod sa Lord, kahit hindi sa loob ng church, kahit sa labas, number one sa tahanan po ninyo. Maging mabuti kang anak, magulang sa mga anak mo. Gawin mo yung mga gawaing bahay na hindi mo ginagawa. Paglilingkod po yun. At ang una mong napiplease, Panginoon, pangalawa ang magulang mo. Your first ministry is your family. Win them by doing the right thing. Ipakita mo yung tamang ugali na binabago ng Panginoon, makikita nila yun sa'yo at sila din susunod. Bakit? Nakita nila yung change, the right change, and then nakita nila si Lord sa buhay mo. I-insist nyo ito. Paano mag-pray? Madali lang. Approach nyo po ako. Tutulungan ko po kayo. I-insist nyo po ito sa bahay nyo. Kahit tawanan ka. What if doon sa first try mo na sinabi mo, ma, pa, mga kapatid mo, bago po tayo kumain, mag-pray muna tayo. What if na yung way na yon sa isang prayer mo, makakilala sila sa lahat sa Panginoon? What if your one prayer ay kayang pagalingin yung nasa pamilya mo na maraming sakit o paulit-ulit na sakit? What if doon sa maikling prayer na alam mo na nasa heart mo, yan yung susi para umangat ang buhay niyo? What if yung ayaw mong simulan na para sa Lord is yan yung simulan ng tagumpay mo? Hindi pa kayo nagtataka na pag meron kayong magandang plano, parang ayaw matuloy? Ayaw matuloy ni Satanas yan. Bakit? Alam niya na mayroong magandang mangyayari sa buhay niyo. Ngayon, yung what if, palitan niyo na. Even if. Yes. Kahit anong mangyari, kahit pagtawanan ako, kahit iwan ako ng kaibigan ko, I'll stand in the presence, in the Word of God, in the truth. Amen. At what if then, yung pag-stand mo sa truth, mawin mo silang lahat. Stop being what if and start doing even if. Even if I fail in this subject, even if I don't get the high honor, basta hindi ko napabayaan ang Panginoon ko. Hindi ako naniniwala na pag inuna mo ang Diyos, yung buhay mo ay magiging pangit. Wala akong nakita sa Biblia na sumunod sa Panginoon tapos pangit ang buhay. Wala akong nakita mga pastor na nakakasama ko ngayon na nagsimula sila sa pangit na buhay, mahirap na buhay, maraming pinagdaanan, pero ang buhay nila ngayon magaganda. Bakit? Ang sikreto naman ng palataya, manalangin, magbasa ng salita ng Diyos, sumunod sa Diyos. Hello? All Christians have the Holy Spirit, but not all Christians walk in Him. So many people remain at the gateway to a beautiful breakthrough but fail to enter through it. Minsan, gandang-ganda ka na sa buhay ng ibang tao. Okay, buti pa siya, ano? Diba? Sana all. Tama? Sana all. Sana all. Sana ganito rin ang buhay namin. Sana ganito kami. Na pwede naman gawin sa'yo ni Lord yun. Baka mas maganda pa ngayong buhay mo kaysa sa kanila. Yung sinasana all mo, baka ikaw rin someday yung gawin nila. Sana all. Ikaw din yung makakarinig sa'yo ng sana all. At alam mo, hindi lang ito para sana. It is for all. Bakit you have God? You have Jesus. You have Jesus. Their prayer life is nothing more than chasing after these things that God promised them if they seek Him. But they don't see result.
Sinasabi lagi ni Pastor, unahin mo ang Panginoon, unahin mo ang Panginoon. Inuuna naman natin. Inuuna naman natin. Pero bakit fail pa rin? Nagsaserve naman ako. Bakit ganito ba rin ang buhay ko? Have you ever imagined this or experienced this? Naglilingkod naman ako sa'yo. Lord, bakit ganito pa rin akong buhay ko? Sabi ko nga, may ibang klase yung, alam mo na, yung meron ka, at iba rin usapan yung paano mo i-apply. I-apply mo ng tama. Kasi minsan, we pray a lot. Gawin mo ito, Lord. Gawin mo ito, Lord. Gawin mo ito, Lord. Lord, gawin mo ito, please, please, please. Lord, ibigay mo ito. Lord, gawin mo ito. Mali po yung ganong prayer. Hindi mo pwedeng utusan ng Panginoon. Dapat ikaw ang inuutusan ng Panginoon. Na Lord, ano yung gagawin ko para makuha ko ito? Lord, ano yung gagawin ko para ma-achieve ko ito? Lord, ano yung gagawin ko para magiging ito ako? Ganon yung prayer. Hindi, Lord, gawin mo ito, gawin mo ito. Ang tanong, may ginagawa ka ba para sa Panginoon? Para mag-demand sa Kanya? Nothing. We're just asking, but not serving. Si Lord mabait, He just give. But not all He give. Kaya minsan, ang tingin natin sa Lord, madamot. Ba't di mo ito binigay? Kung ipapahamak mo, ibibigay ba niya? Hindi. Anak, di mo na ako pinaglilingkuran. Kung ibibigay ko ito, malayo ka sa akin, mas mapapalayo ka. Hello? I'm talking to your spirit, not your physical body. At ang banal na Espiritu, you always just accept it, all correction. And He want to apply it in our life. Psalms 1:1 sabi niya, they don't bear lasting spiritual fruit because of all the busyness. Pasukan. Lahat busy, tama? Hindi yan may tatanggi. Busy po tayong lahat. Kahit nga hindi ka busy, ginagawa mong busy sarili mo eh. Kaka-cellphone. Busy. I don't have free time. Pero nakakapag-cellphone pa naman. Ang walang free time, yung hindi niya na mahawakan yung cellphone niya. Kaso nakakapag-selfie ka pa eh. Magalang-galang ko pa eh. Okay. Pero yung wala nang free time, yung hindi niya na mahawakan yung cellphone niya. Kasi busy-busy ka na. Ganun po yung taong busy. Sino dito yung hindi na nakakapag-cellphone pag busy siya? Okay. Hindi na nag-cellphone. Talaga kasi yung charger, wallet ni Manor. Hindi busy ako. Hindi busy ako eh. Busy ako talaga. Busy ako eh. Wala pang 30 minutes, binalikan. Alam niyo ba, ayon sa survey, every 5 minutes hinahawakan mo yung cellphone mo. Ma-charge, i-check mo. Unless, kung tumatay ka nun. Hindi mo na mahawakan eh. Bumili ka ng wireless charger. Unless may power bank ka. Hello? Woo! Tapos, Lord, please bless me. Paano kayo bless ng Lord? Unless your cellphone is ginagamit mo to work. Hindi kayo bless ng Lord eh. Yung sarap yung busy ka pero may panahon ka pa rin sa Lord. Amen. To be honest. Amen. God bless you. Sa mga kahit busy gumagawa ng paraan, pagpatuloy niya yan. Amen. Pangako. Pangako ng Lord sa iyo yan. Na if you do your part for me, sabi ng Lord, I will do my part to your life. Magiging successful ka pag hindi mo inalis yung time mo sa Panginoon. Magiging maayos ang buhay mo pag yung buhay mo ay sinunod mo yung gusto ng Panginoon. Hallelujah. Magiging successful ka. You will become a business owner. Hindi yung nagtatrabaho ka sa ibang kumpanya. Magkakaroon ka ng sariling business na sila yung nagtatrabaho para sa'yo. Hallelujah. Anong gagawin? Sumunod sa gusto ng Panginoon. Wala kang ibang susundin. Hindi tao,
Unless yung tao yung ginamit ng Panginoon para sabihin, katulad ni John and Peter, ginamit ng Panginoon yung dalawang taong ito to receive the healing of the crippled man. A lame believer doesn't deny the Holy Spirit. Hindi natin may tatanggi na nasa sa atin ng Holy Spirit. But he lives his life without relying on Him. Lord, bakit ganito ang buhay? Meron naman akong ikaw. Bakit pangit pa rin? You're not relying to Him. Bakit ganito pa rin yung ugali ko? Bakit di ko pa rin maisuko itong kasalanan na ito? You are not relying to Him. We as believers weren't meant to carry the weight of life and its many responsibilities all alone. The Holy Spirit lives in us to help us stay in touch with God through our prayer life and ministry. Maraming buhat-buhat. Kaya hirap na hirap ka. Bakit? Yung Holy Spirit hindi mo inaalaw buhatin ka. Ganito yan. Yung trabaho ng table, yung pulpit, patungan. Tama? Diyan ilalagay lahat kung ano yung gusto kong bagay. Diyan din ako upo kung pwedeng umupo. Pero, ibang usapin kung paano mo gamitin yung mga nandito sa ibabaw ng lamisang ito. Kung gusto kong maging blessed ang buhay ko, ang gagawin ko, kung nandito yung blessing ng buhay ko, anong gagawin ko? Uy, come. Lapit ka. Lapit. Lapit. Gila. Oy, kunin mo nga. Ibigay mo sa akin ito. Pag hindi mo ito binigay, hindi ako galit ako na lang. Hindi. Magsasabi ka ng mali. Magsisinungaling ka. Kaya minsan yung binigay sa yung blessing, hindi galing sa Lord eh. Gumamit ka ng mali eh, kaya ka blessed eh. So if you want a real blessing from God, use your hands. Kung nauuhaw ka, yung tubig pa, lalapit sa nguso mo, automatic, lulutang. Hindi to cook flow na kukunin mo eh, iinom ka eh. Ganon kadali. Kaso ako, kung gusto mo maging maayos ang buhay mo, huwag kang magpuya sa walang kwentang bagay. Huwag kang magpuya sa maling tao. Magpuya ka para sa Lord. Di bali nang inumaga ka ng tulog kung yung puyat mo ay napunta sa Lord. Ang napunta puyat, kaya puyat, pinayaman ka ba yung eyebags mo? Naibenta mo ba yung karats? Karats ka na eh. Buti ba yung eyebag healthy? Yung tao hindi. Or eyebags pa more. Huwag kang magpuyat sa mali. Magpuyatan mo yung akads mo, pwede yan. But you have a limit. Huwag mong kakalimutan mag-pray bago matulog. Baka hindi ka magising. Yung akads mo, andyan lang. Susunugin yan. Mawawala. Yung buhay mo, hindi yan masusunog. Dapat hindi masunog. Kasi pag sunog yan, impero yan. Dapat pumunta ka sa langit. Huwag mong kalimutan ng Lord kahit busy ka. Pakisabi yan sa katabi mo. Huwag mong kalimutan ng Lord kahit busy ka. At kahit busy ka, sige, tulak mo siya at kahit busy ka. Gumawa ka ng paraan para maglingkod. Conclusion. If we don't learn to walk in harmony with the Holy Spirit, life becomes a heavy yoke and ministry becomes a difficult burden. Napipilitan ka lang. Napipilitan kang umaten. Hindi ka gumagawa ng paraan para magkaroon ng pamasahe. Umaasa ka na lang sa iba. May attend ka kasi aatin ako. Pag di ka umaten, huwag ka na lang umaten. Hindi ka nun. Listen to it. Listen carefully. Listen carefully.
Maybe you are sitting at your temple gate right now. Para sa atin lang ito. All Christians, makinig po kayo mabuti. Para sa inyo po ito, para alam yung i-apply sa sarili po natin. And even I, maybe you are sitting at your temple gate right now, really seeking the power of God or some extraordinary change in your life and ministry. Nandito ka sa church para ano? What's the purpose? Why you are going to church? Ano yung pinaka-reason natin why we go to church? Kung ang reason natin is not valid, we are not serving the Lord. Sayang lahat. Di ko sinabi, huwag ka nang umaten. Mamamatay yung spiritual mo doon pag hindi ka nakakapakinig ng salita ng Diyos. Pero ginawa mo na rin lang, gawin mo na ng tama. Amen. Naglilingkod ka na rin lang sa Panginoon, maglingkod ka na rin ng tama. At sayang sayang sumas, sayang ang ligo, sayang ang make-up, sayang suatas, sayang balong sapatos, balong kawas, balong namin, sayang ang outfit check. Kung pumunta ka sa church na yung heart mo is wrong, hindi check. Maraming sayang. Sayang ang oras. Sayang ang panahon. Sayang ang taon. Kung dumadalo tayo sa church na hindi nasusunod ang Panginoon. You go to church to encounter God. You go to church to serve the Lord. You go to church to tell everything to God. Lord, this is what happened in my life. And I need you in this. You go to church to tell everything. Lord, ito yung pinagdaanan ko. You go to church, it's to talk to God. Amen. You talk to God. Kung hindi mo na nakakausap sa ang Panginoon Monday to Friday, tapos pumunta ka ng church, hindi mo pa siya nakakausap. Talk to God. Talk to God in prayer. Talk to God in worshiping. Talk to God in serving. Talk to God in participating in the activities of the church. You are talking to God. Ang pinakamasarap kausap, Panginoon. Amen. Hindi ka niya ipupulgan. Proprotektahan ka niya. He is already in you. Now you need to walk in close harmony with the Spirit, always keeping your focus on Him alone. That walk with Him will change your life and ministry forever. Ang pwedeng bumago sa iyo is yung pamumuhay mong sumusunod sa gusto ng Panginoon. Kung gusto mo maging maayos ang pag-aaral mo, sumunod ka sa Panginoon. Ulitin ko ulit. Kung gusto mong makapagtapos ng maayos, na hindi nahihirapan ang magulang mo, na nagiging blessing ka pa kahit nahihirapan sila, yung gustong-gusto nilang maghanap buhay para pag-aralin ka, ibang klase po yun. May mga ibang magulang pagod na, tapos tayo namang estudyante, maanda pa. iPhone ma, ayaw ko na Android. Walang airdrop yun eh. Gusto ko yung earphones ko is yung wireless pa. Gusto ko yung Samba shoes pa. Yung original yung authentic. O sige, class A na lang. Yung nagdidiman ka palagi, hindi ka naging blessing. You are burdened to your family. At alam niyo ba kung gaano kahirap yung pinagdadaanan ng magulang natin? Ilang gabi na hindi nyo silang nakikita umiiyak. Sugat, pagod, pilay. Sinasabi pa nila sa inyo na ilutan nyo nga ako, ilibre nyo nga ako, i-massage nyo nga ako, punta nyo nga ako dito, hanapin ko rin sarili ko. Hindi. And now, if you want to be a blessing, sumunod tayo sa gusto ng Panginoon. The Word of God.
Magbasa ka, huwag mo itigil ang pagbabasa ng Panginoon. Tumatalino ang mga taong nagbabasa ng salita ng Panginoon. Amen. Nagiging sharp yung mind nyo. Yung mga neuron dyan sa mga dyan sa mga cells sa utak nyo nagiging sharp. Ngayon, kung parang kang baby shark, bakit walang word of God? Hello? Can we just stand up and pray?